aking farm. Ito yung aking palaki na Texas. Babae po ito. Sayang po yung kapatid niyang isa na babae, namatay po sa sipon. Ito po yung aking lalaki na pato. Ito po yung aking ngayong mga alaga. Ito pong black na inahin ko ay nagsisiyo ng 10 yan, sisiyo. Ito naman pong pato ko ay naglimlim ng siyam na itlog. 100% po ang buhay. Malikso na po sila at malakas kumain. Yan, sarap pong mag-alaga ng mga hayupan. Tapos may return of income din naman yan. Itong investment, pag may mga bumibili po ay nabebenta natin yan. Ngayon ay nag-i-invest pa tayo kasi maliliit pa yung pato. Pag may bumili naman yan ay mabebenta din natin. Ito naman po yung aking nagpisa na white. Dalawa po ang white ko na nagpisa. Isa po sila. Naka siyam po ito. May namatay pong isa kasi po nilagyan ko po yan ng Betracin. Betracin po yung aking pinapa-vitamin sa kanila laban sa sipon. Alam mo ng panahon. Ito po mistiso lang ito. Ito naman po yung aking talisain na pinalalaki. Dito na po yan. Palahi ko na po yan. Ito naman po yung aking Peruvian. Humahapon na po yung aking Peruvian. Yan ang aking gagawin manador. Sa kanya ko kukuha ng mga panlahi para mas malalaki yung aking mga manok na lalabas. Diyan po siya humahapon sa puno ng mangga. Dito talaga siya nag-start. Pangalawang season na po nito. Galing po ito kay Pinsan Marlon. Diyan na rin po siya nag-itlog at nagpisa diyan sa basket sa loob. Hindi po siya nananakaw. Dito po may nagpisa na rin dito. Yung brown na nabenta na 350. Texas po yun. Pero ano na po, during travel nila namatay daw po sa daan. Ito po yung aking Texas na puti, purebred po yan. Tapos may mga anak na po siya na ito. May namatay na rin po dito. Dati po itong 8, ayun ay 6 na lang. Ginawa ko po itong pubo na ito para sa aking mga laga. Ang critical po kasi yung mga manok, sisiw, pag pumasok po sa baboyan at gutom po yung baboy, nakikiagaw sa pagkain, bigla po nila yung kakagatin. Wala po tayong magagawa pag ano. Ito ang aking farm dito sa Salvacion Bao. Sa akin na yun ay may isang black, yun na may sisiw ngayon, dalawang white na may sisiw. Tapos meron akong brown na naglilimlim. Meron ako naglilimlim na brown. Ito naman yung pato ko na 3 yan, isang lalaki, 2 babae. Yung isa pong babae naglilimlim na din. Sana maganda rin po yan maging production niya. Ayan. Malakas na silang kumain kaya sana ay mabuhay po ito. Huwag sana pong maglagay ng lason yung kapitbahay nating sa palayan. Shampoo siya, oh. Tsaka friendly siya sa manok, hindi siya inaway ng mga manok. Nakikishare siya ng pagkain. Ito naman po yung bago kong palahi. Bago ko pong kuha sa Cavite. Ito mga Texas po ito. Mga magagandang klase.
Itong brown, saka itong puti. Mga 1 month to 2 months ano na rin ito, maglalandi o mangingitlog na rin. Kaya i-isolate ko muna sila sa kulungan. Kasi biglang maglagay ng lason doon sa kabilang kalayan, makatoka sila, sayang taas ang lain nito. Shoutout po kay Bayaw na andito po nang itlog yung aking sampato. Ayan. Sampato. May itlog siyang 14 pero nabasag na yung dalawa. Ito, nagyayakag ng humapon yung nanay nila. Pero mga ganitong madami na yung balahibo, makapal na. Pwede na po itong ihiwalay. Kaya kanina, yung nanay niya, pinaliguan ko na yan. Para mag-anak na uli. Kaya na itong mag-solo itong mga season na. Makapal na kasi yung balahibo niya. Pwede na rin yung purgahin. Ang ganyang edad. Tapos vitamin, magyayakig na siyang umapon. Ito naman ay naghahanap pa ng inuman. May inuman naman yun. Ito sa aking baboy naman ay laging gutom, hindi nabubusog. Lagyan natin ng pagkain. Wala na rin pala. Ito namang inahin na to Texas, laging kahig ng kahig. Kaya mga pagkain nila tatapon. Texas yan. Pakita ko pa sa inyo yung aking mga hiniwalay na nandun siya sa harap. Ito yung aking mga bagong palahi, imported. Rhode Island po ito. Bata pa pero ang laki na. Lumalaki po yan ng hanggang 7 kilo. And isang pares po yung kinuha natin. Shoutout kay Uncle Danilo Luna. Ito naman po ay galing naman po sa may bulwang. Ito yung klase na sobrang baliktad yung mga balahibo niya. Parang pabo yung balahibo. Iba ng klaseng tawag dito sa manok na to. Pinag-alaga rin ako ng ganitong klase. Tignan natin kung mabilis din siya dumaan. Yung asawa niya o yung kapatid niya gusto na rin yun matulog, kaya pumapasok na sa tulugan nila. Ayun, yung puti, yun ang tulugan nila. Gusto na rin pumasok siya. Tapos ito yung mga naka-display natin na pwedeng pambenta. Magaganda din po itong pang sabong. Papasok na natin ito. Mababait naman ito. Pasok na kayo. Ito naman yung aking iniwalay. 17 to dati, ngayon ay 12 na lang. Ayan po sila. Gusto na rin humapon. Talagyan ko na lang ng stick para meron silang tuntungan pagtulog. Mga all black naman to. Ito isang lang to, isang inahin lang itong umano nito. Nagpisa nito. Ito yung nagpisa ng 21. Tapos unti-unti nababawasan pag may sakit. Dami rin yung lumahi, yung black ko. Masipag magpisa eh. Lagyan ko na siya ng tuntungan. Ito, nilagyan ko siya ng stick. Hindi siya matutulog. Naamin ng aso. Putito, putito, tulog ka na. Baka nangingi pa ng pagkain to. Nandigay pa nga natin. Pang gutom pa eh. Bitin. Bigyan ko pa. Bitin sa pagkain.